May nadiskubre na namang anomalya sa Department of Public Works and Highways. Sa pagkakataong ito, mga overpriced na materyales sa kanilang mga proyekto. At para sa update mula sa Senado, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, gaano ba kalaki yaang pagkakapatong sa presyo ng mga nabistong materyales? Yes, Ruth. Hanggang 30% na overpricing ang nadiskubre ng DPWH sa ilang materyales na binili ng ahensya para sa ilang proyekto. Yan ang ibinulgar ni Public Works Secretary Vince Dizon sa pagdinig kanina ng Senado o hanggang ngayon sa budget ng DPWH para sa 2026. Nakita raw ni Dizon ang ganyang overpricing ng mga materyales nang busisiin daw nila ang mga presyo nito. Hinihimay daw kasi nila ito dahil magkakaibang halaga ng halimbawa semento at bakal sa iba't ibang probinsya gaya ng Cebu, Palawan, Mindoro at dito sa Metro Manila. Bago yan, iminungkahi ni Senator Loren Legarda na bawasan ng 25 to 30% ang pondo para sa lahat ng infraline items sa DPWH budget. Bilang corrective measure daw yan dahil sa matinding overpricing na lumabas sa mga investigasyon. Hindi raw kaya ni Legarda na pumirma sa 2026 budget kung alam niyang may overpricing. Pangako naman ni Dizon, kasalukuyan din nilang binubusisi ang costing ng materyales sa iba't ibang proyekto para masigurong walang lulusot na overpriced na materyales. Samantala, Ruth, tatanong din si Secretary Dizon sa pagdinig kung ano raw ang ginagamit nilang formula sa pamahagi ng pondo sa legislative districts. May mga nadiskubre raw kasi Senator Legarda na maliliit na distrito pero may 10 billion pesos na allocation, habang may malalaking probinsya naman daw ang nasa 1 billion pesos lang ang napaglaan ng pondo. Pakinggan natin ang paliwanag ni Secretary Dizon. May isang probinsya, ang liit-liit ng probinsya, ang liit-liit po, ang laki ng budget. To be quite frank, up until now, kami po ni Yusek Conti, gamang ako sa kanya ng ilang linggo, hanggang ngayon po hindi namin naiintindihan kung paano inallocate yung 2026 budget. To be honest, when Yusek Conti did a random check, hindi din nasusunod. No, so clearly there is something wrong with that formula. We leave it up to the wisdom of the Senate. Please, help us po. Also, especially moving forward as we try to fix this. Clearly, it's a broken system, Mr. Chairman. Madam Senator, thank you very much. Sa kabila niyan, Ruth, all your inputs. No, very important. But let me just categorically answer them. Number one, to be quite frank. Go ahead, Mean. Sa kabila niyan, Ruth, nangako si Dizon na para sa 2027 budget, hindi nila gagamitin ang maling formula sa pag-allocate ng pondo sa iba't ibang distrito. Gagawin daw nilang mas simple ang criteria at base sa pangailangan ng mga tao sa naturang area. Inilatag na rin tingnan ni Secretary Dizon sa Senado kung ano-ano ang mga improvement na ginawa nila para sa budget ng ahensya sa 2026. Sa gitna ng kaliwat ka ng alegasyon ng korupsyon, partikular sa mga flood control projects. Kabilang daw sa mga ginawa nila, Ruth, ay tanggalin ang duplicate projects. Pati yung mga proyekto na nakalagay ay completed na, pero may pondo pa rin para sa susunod na taon. Maging ang mga proyekto na madalas daw na overpriced gaya ng cat's eye at truck netting, tinanggal na rin. Ruth? Mean, balikan ko lang yung sinasabi ni Senator Legarda. Tinukoy niya ba kung ano yung maliit na distrito o probinsya pero bilyon-bilyon piso naman ang alokasyon ng DPWH? Wala, Ruth. Hindi sinabi ni Senator Loren yung mismong mga distrito na natuklasan niya na may sandamakbak daw o talagang napakalaki ng budget na ibinigay. Basta ang gusto na lang niya talaga ay maintindihan ano bang formula ang ginagamit dito. Bakit tila hindi raw tama or hindi match sa pangailangan ng distrito yung laki ng alokasyon na ibinibigay sa kanila. Kasi Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.